Babala, maaaring hindi ka na gustong kumain ng asukal kailanman muli dahil sa video na ito. Kaya baka gusto mong i-pause muna ang video na ito at kunin ang huling dosis ng asukal bago ko ibunyag ang ilang napakakagiliw-giliw na impormasyon. At syempre, kapag mas alam mo kung ano ang ginagawa ng asukal, mas kakaunti ang kakainin mo nito. Palagi kong nakikita ang mga tao sa paligid ko na kumakain ng napakalaking dami ng asukal. At naiisip ko, naku, Diyos ko. Paano mo yan magagawa? Well, may kinalaman ito sa kamalayan. Hindi lang nila alam ang mga epekto. Ngayon, malamang alam na natin lahat ang mga epekto ng asukal tulad ng pagtaas ng timbang at pagkabulok ng ngipin, sakit sa matabang atay at mataas na cholesterol, acne at mataas na presyon ng dugo, pagdami ng impeksyon ng candida at paghina ng immune system, at iba pa, at iba pa. Ngunit may iba pang mga bagay na nais kong ibahagi sa iyo sa malalim na bahagi ng iyong katawan na kailangan mong malaman. At lahat ito ay may kaugnayan sa kung paano karamihan sa mga sakit ay mga sakit na metabolic. Ano ang ibig sabihin niyan? Mga sakit sa metabolismo. May kinalaman ito sa iyong metabolismo. At kapag pinag-uusapan natin ang metabolismo, partikular nating tinutukoy ang isang estruktura sa ating mga selula na tinatawag na mitochondria. Ang pagkasira ng mitochondria ang responsable sa karamihan ng mga hindi nakahahawang sakit. Ang mga mitochondria na may depekto ang nasa likod ng sakit sa puso at mga daluyan ng dugo at ng kanser. Sa katunayan, sa kanser, ang mga normal na selula ay nagiging mga selyulang kanseroso dahil sa nasirang mitochondria. Imposibleng magkaroon ng kanser kung wala kang nasirang mitochondria. Ang creatine pa rin ang pinakamalawak na ginagamit na pandagdag na nagpapahusay ng pagganap ng mga atleta, kalalakihan at kababaihan sa lahat ng edad. Kung titingnan mong mabuti ang nangyayari, may isang karaniwang sinulid, sa malalim ng selula, may sirang mitochondria tayo. Maraming bagay ang sumisira sa mitochondria. Nasa tuktok ng listahan ang asukal at mga pagkaing mabilis na nagiging asukal. Kasama rito ang mga pinrosesong carbohydrate, tulad ng mga almirol, tinapay, pasta, cereal, crackers, biscuit, waffles, pancakes, muffins, at iba pang katulad nito. At kapag pinag-uusapan natin ang asukal, ang karamihan ng asukal sa US ay asukal mula sa beet. At ang karamihan ng mga beet na itinatanim sa US ay GMO. Kaya hindi lang natin may pinong asukal, mayroon din tayong asukal na uri ng GMO. Ang huli ay may bakas ng glyphosate na isang herbisidyo. Ang fructose ay lubos na naiiba sa glucose. Ang fructose ay nasa matatamis na inumin, soda, at mga inumin na naglalaman ng high fructose corn syrup. At ang fructose ay pinoproseso lamang sa iyong atay. Hindi kayang i-metabolize ng lahat ng iba pang selula sa katawan ang fructose. Kaya kapag kumakain ka ng malaking halaga ng fructose, pinapabigat mo ang iyong atay at pati na rin ang mga mitochondria sa malalim nitong bahagi. Kaya kung ikukumpara natin ang fructose at glucose, mas mabuti talaga ang glucose kaysa sa fructose. At tataas ang mga pagkalugi na yun pagkatapos ng edad na 60 hanggang 3% bawat taon. Ganoon din sa pulot. At kapag kinokonsumo natin ang pinong asukal na ito, napaka-artificial nito. Hindi natin nakukuha ang karaniwang mga antioxidant na makukuha mula sa natural na asukal tulad ng sa tubo o sa mga prutas na mataas sa fructose. Kaya paano yun nauugnay sa mitochondria? Ang ilang tao na kumukuha ng higit sa 5 gramo araw-araw ay maaaring makaranas ng pagkasira ng tiyan o kahit kaunting pag-iipon ng tubig sa katawan. Ngayon, ang layunin ng mga mitochondria ay gawing enerhiya ang gasolina sa tulong ng oksiheno. At ngayon, dahil sa sirang mitochondria, lumilikha tayo ng isang hypoxic na estado na mababa ang antas ng oxygen. At mula rito nagsisimulang mabuo ang iba pang mga molekula ng oxygen na napaka-reaktibo sa iba pang mga bagay sa ating katawan. Nang hindi masyadong nagiging teknikal, ang kategorya ng mga ito ay tinatawag na reactive oxygen species o ROS. At ayaw kong pumasok sa mga komplikasyon, pero tandaan mo na kapag ang mitochondria ay hindi makagamit ng oxygen, nagsisimula kang makabuo ng maraming mga oxidative free radicals. Ang mga bagay na ito ay nagdudulot ng mas malaking pinsala. At nalilikha ang mga ito dahil wala tayong oxygen. Kaya may mga derivative ng oksiheno na napaka-reaktibo at nakasisira sa iyong mga selula.
At kaya ang mga salik na nag-ooxidize ang nagdudulot ng mga komplikasyon ng glucosa. Halimbawa, lumilikha sila ng katangiang pinsala ng diabetes. Lumilikha sila ng mga mutasyon sa loob ng DNA ng mga mitochondria. Ang mga mitochondria ay napaka-interesante. Mayroon silang sarili nilang DNA. Sandali lang, ang pinagmulan ng mitochondria ay nagmula sa bakterya. Noong unang panahon, nakipagsimbayotiko ang mga bakterya sa mga selula na, sa paglipas ng mahabang panahon, ay napunta sa ating mga katawan. Kaya ang mga mitochondria, ang mga pabrika ng enerhiya sa ating mga selula, ay nagmula talaga sa bakterya. At tila nakipagkasundo tayo sa kanila na sila ang mag-specialize sa paggawa ng enerhiya. At tayo naman ang magpapakain sa kanila. Sige, kakain tayo ng pagkain at pakakainin natin ang mga mitochondria, bibigyan natin ng tirahan ang mga mitochondria habang sila ay nagbibigay ng nakatuong mekanismo para makabuo ng enerhiya. At mayroon din silang sarili nilang DNA. Ngunit kapag sobra ang kinakain nating asukal, nasisira ang ating mga mitochondria, nakakaranas tayo ng hypoxia o kakulangan sa oxygen. Kaya kung regular kang uminom ng creatine, tataas ang iyong lakas ng kalamnan. Nagkakaroon tayo ng mas kaunting bilang ng mga mitochondria. Nakakaranas tayo ng kakulangan sa enerhiyang ginagawa ng mitochondria, kaya nagugutom ang iyong mga selula, gaya ng sa Alzheimer's, halimbawa. Hindi gumagana ang mga mitochondria. Hindi namin makagawa ng gasolina para sa mga selula. At sa kaso ng kanser, ang selula, bilang mekanismo ng kaligtasan, ay kumukuha ng panggatong nito sa labas ng mitochondria sa ibang bahagi sa pamamagitan ng ibang landas. Napakasimple nito, napaka-prima at hindi gaanong nakakalikha ng enerhiya mula rito. Dahil hindi ganoon karami ang enerhiya mula sa landas na ito, kinakailangan ng mga selula ng kanser na makabawi sa pamamagitan ng pagsipsip ng pinakamaraming panggatong na kaya nila. At ang asukal ay isa sa mga panggatong na kanilang masidhing hinahanap. Ngunit may napakalaking antas ng oxidative stress, gaya ng kilala, na nalilikha mula sa mga nasirang mitochondria. At ang oxidative stress ay parang mataas na antas ng oksidasyon, kasabay ng mababang antas ng mga antioxidant. At ito ang dahilan kung bakit, kapag kumakain ka ng maraming pinong carbohydrate, nakikialam ka sa prosesong ito ng pagpino na kinasasangkutan ng maraming asukal. Ngunit nangyayari ito nang wala ang lahat ng mga mekanismong pananggalang na karaniwang likas, tulad ng mga antioxidant, na karaniwang nakakapigil sa lahat ng pag-oksidad na ito. At dahil dito, nagdudulot ito ng pamamaga, pagkasira ng mga selula, at lalo na ng pinsala sa mismong mitochondria. May isa pang talagang kawili-wiling nangyayari kapag kumonsumo ka ng asukal. Nagkakaroon ka ng pagbaba sa tinatawag na mitophagy. At ano ang mitophagy? Mayroong kondisyon na tinatawag na autophagia, na ang pagre-recycle ng mga lumang selyulang nasira. At iyon ay isang mabuting bagay, dahil pumapasok ang iyong katawan sa isang estado kung saan ito nalilinis ang mga nasirang mitochondria at napapalitan ang mga ito ng mga bagong mitochondria. Ito ay mitophagy. At talagang maganda yon para maiwasan ang kanser, nakakatulong din ito na maiwasan ang lahat ng mga komplikasyon na nangyayari kapag nasira ang mga mitochondria. Ngunit pinipigilan ng asukal ang kakayahan ng iyong katawan na i-recycle ang mga mitochondria. At marahil narinig mo na ang pagsusuring ito para sa diabetes. Tinatawag itong A1C. Sinusukat nito ang dami ng nasirang protina sa iyong dugo. Ito ay nasirang hemoglobin. Dahil kapag pinagsama mo ang napakataas na antas ng asukal sa protina, nasisira mo ito. Tinatawag itong glycation. Kaya ang glycated na protina, ang nasirang protina, ay hindi na maaalis ng epektibo dahil sa asukal sa iyong daluyan ng dugo. Kaya naman, nagdudulot ito ng maraming problema. At ngayon ay mayroon tayong hypoxic na kalagayan mababang oxygen sa mitochondria, na nagpapataas ng panganib na magkaroon ng kanser. Kailangan na nitong gumawa ng maraming lactic acid na maaaring mag-ipon sa iyong mga selula. Nakakaranas ka ng matinding kakulangan sa thiamina o bitamina B1. Ngayon, ang bitamina B1 ay marahil isa sa pinakamahalagang nutrisyon sa mitochondria na nagpapahintulot sa lahat ng bagay na gumana ng maayos. Mito 5, ang pag-init ng creatine ay isang magandang paraan para matuno ito. Kaya kapag kumakain ka ng maraming asukal, nauubos ang iyong reserbang bitamina B1. At ang susunod na mangyayari ay nakapipinsala, lalo na sa kaso ng isang diabetic.
Ang kanilang komplikasyon ay periphericong neuropathy na pangunahing sanhi ng kakulangan sa bitamina B1 na nagdudulot ng malawakang pinsala sa mga nerbiyos. Sa pangkalahatan, ang peripheral neuropathy ay tumutukoy sa anumang kondisyon na nakakaapekto sa mga nerbiyos sa labas ng iyong utak o gulugod. Ilan sa mga posibleng sintomas ang kahinaan ng kalamnan o pamamanhid, at kaya isa sa mga mahusay na lunas para sa peripheral neuropathy, na maaaring magdulot ng pamamanhid, pamumuro o pagsusunog sa ilalim ng iyong mga paa o sa iyong mga kamay, ay ang pag-inom ng bitamina B1. Madaling malulutas ng thiamine ang kondisyong yon, o kahit papaano ay maibabawas ang komplikasyong dulot ng mataas na antas ng asukal. Ngunit pati na rin sa kakulangan ng bitamina B1, maraming iba pang mga problema rin ang nagaganap. Halimbawa, maaari itong magdulot ng pagkabahala, labis na tensyon sa nerbiyos, labis na pag-iisip, hindi pagkatulog, at pinsala sa nerbiyos sa ibang bahagi ng katawan. At pati na rin pinsala sa ilang bahagi ng utak na may kinalaman sa memorya. At isa pang bagay na nauubos sa mitochondria dahil sa pagkain ng maraming pinong asukal ay ang zinc. At kailangan din ng zinc upang matiyak na ang iyong mitochondria ay matibay o protektado. At kung walang zinc, nagkakaroon ka ng hindi gumaganang mitochondria. Kaya baka gusto mong isipin ng susunod na kakain ka ng donut o candy bar. Kailangan mo lang maging mulat sa ginagawa ng asukal sa mga mitochondria sa malalim ng mga selula. Ang lahat ng asukal na yun ay maghahanda sa iyong katawan para sa sunod-sunod na mga problema sa hinaharap. Kaya ang tanong ngayon ay, ano ang maaari nating gawin upang mapabuti ang mga mitochondria? Ang pinakamahalagang dapat mong gawin ay sumailalim sa dieta na mababa sa carbohydrate. Tinatawag itong ketogenic na dieta. Iwasan ang asukal, calories, at pinong carbohydrate. Agad kang gagaling. At malamang mapapansin mong hindi mo na mauubos ang iyong bitamina B1 o zinc. At saka, may iba ka pang mga nutrisyon na hindi mo na rin mauubos. Ang susunod ay ehersisyo, lalo na ang mataas at matinding interval training. Makakatulong din ang iba pang uri ng ehersisyo upang palakasin ang iyong mga mitochondria. At ito ay nagbubukas ng isa pang punto tungkol sa mga atleta na gumagawa ng iba't ibang uri ng marathon sa mahabang distansya o triathlon. Karaniwan silang kumakain ng maraming carbohydrate at maraming asukal. At baka sinasabi mo, paano nila nagagawa ito sa kabila ng lahat ng asukal na iyon? Sa totoo lang, maaaring magdulot ng labis na kompensasyon ang ehersisyo, at ang ehersisyo lamang ay nagpapasigla sa mga mitochondria. Pinoprotektahan ng ehersisyo ang mga mitochondria. Ngayon, syempre, hindi ko yun inirerekomenda bilang paraan para patuloy na kumain ng asukal. Dahil alam ko na maraming atleta na kapag kumakain sila ng asukal, nakakaranas sila ng maraming side effect. Marami silang problema at komplikasyon. Ngunit ang punto ay dahil pinatitibay ng ehersisyo ang mga mitochondria, nakatutulong itong pawiin ang ilan sa mga komplikasyon dulot ng mataas na antas ng asukal. Ngayon, baka iniisip mo rin, paano naman ang mga taong nabuhay 100 taon na ang nakalipas? Mas malusog sila kaysa sa atin ngayon. At oo, mas malusog na sila, pero hindi naman sila mas malusog ng husto. Pero masasabi ko, sa nakalipas na siguro 40 o 50 taon, tumaas ang dami ng asukal sa ating dieta. Tumaas ang dami ng fructose, tumaas ang pag-snack, tumaas ang dami ng idinagdag na asukal. At lahat ng iyon ay nakapaminsala. Pero isipin mo nga, ilang libong taon na ang nakalipas, kumakain ba noon ang mga tao ng mas malusog? Hindi naman kinakailangan. Na-extract nila ang mga mamiyang ito. At tiningnan nila ang mga ngipin, mga arteria, at mga buto ng ilang mga mamyadong katawan. At nagkaroon sila ng sakit sa gilagid. Nagkaroon sila ng mga sira sa ngipin, mga problema sa kanilang ngipin, at mga problema sa arthritis. At kumain sila ng maraming produktong gawa sa harina, tulad ng tinapay. Kaya hindi ito kinakailangang bagong bagay. Matagal na itong nangyayari. Isa pang bagay na makakatulong sa pagpapabuti ng iyong mga mitochondria ay ang paglubog sa malamig na tubig o terapiya ng lamig. Ito ang terapiya ng lamig kung saan kumukuha ka ng sobrang hindi komportableng malamig na paliligo o malamig na pagligo na maaaring magpasigla sa iyong mga mitochondria. Mas epektibo ito kaysa sa heat therapy o saunas. Ito ay dahil lang sa kung gaano ito hindi komportable.
Ito ay dahil ang ating mga katawan ay nabuo upang makaligtas sa taglamig at sa katunayan ay nadaragdagan ang bilang ng mga mitochondria kapag tayo ay nanlamig. Sa ngayon, naging napaka-passive at komportable na ng lahat. Nakakakain tayo 24/7. Nakatira tayo sa isang napakagandang kapaligiran, sa loob ng ating mga bahay, hindi sa ilalim ng araw. At saka, ang pagkakalantad sa araw ay nagpapadami ng iyong mga mitochondria hindi lang kasing dami kumpara sa lamig. At ang hindi pagkain ng madalas, gaya ng pag-aayuno, ay lubos na nagpapasigla sa iyong mga mitochondria. Ang ilang mga epigenetikong bagay na medyo nakaka-stress ay maaaring magpabuti ng ating mga mitochondria. Halimbawa, ang pag-akyat sa mas mataas na altitude o ang pagsasanay sa mas mataas na altitude ay maaaring magpasigla sa iyong mga mitochondria upang umangkop at maging mas matatag. Kaya't mabuti ang isang tiyak na antas ng stress. Ngunit ang talamak na stress ay tiyak na maaaring makaapekto ng negatibo sa ating mga mitochondria. Binabawasan ng kawalan ng tulog ang mitochondria sa ating katawan. Ang mahimbing na pagtulog sa gabi ay makapagpapalakas ng ating mga mitochondria dahil nakakabawi tayo. At syempre, pinipigilan ng alkohol ang mga mitochondria. Ngunit sa kabilang banda, maaari kang kumain ng ilang pagkain na magpapataas ng mitochondria, tulad ng mga phytonutrients. Maraming iba't ibang kemikal mula sa halaman, tulad ng resveratrol at quercetin. Ang mga phytonutrients sa berdeng tsaa at bawang ay maaaring palakasin ang iyong mga mitochondria hindi pa kasama ang pag-asa sa mga pangunahing nutrisyon lamang na sumusuporta sa mga mitochondria. May isang bagay sa mitochondria na tinatawag na Krebs cycle. Marahil matagal mo na itong natutunan. At garantisado, kakaunti lang ang nakakaintindi nito noong high school o kolehiyo. Kailangan mo talagang maglaro-laro rito para lubos mong maunawaan, dahil napakakomplikadong mekanismo nito. Ngunit sa madaling paglalarawan, ito ay ang pagbabago ng pagkain ng iyong katawan tungo sa enerhiya gamit ang oksiheno. At para may segowa ang prosesong yon, kailangan mong dumaan sa maraming hakbang. At kailangan ng iyong katawan ang bitamina B1, B2, B3, B5, at coenzyme Q10 at iba pang mga nutrisyon. Ngunit ang mga yon ay ilan sa mga pangunahing nutrisyon na sumusuporta sa mga mitochondria. Kaya kung nakarating ka na rito, mas may kamalayan ka na ngayon kung ano ang ginagawa ng asukal sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng iyong mga selula, na tinatawag na mitochondria. At ang pag-iwas sa asukal ay magiging napaka-theraputiko para sa iyong kabuuang kalusugan. Ito ay isang bagay na maaari mong gawin upang talagang lumikha ng kalusugan at palakasin ang iyong mga mitochondria. Kung ikukumpara sa ating sistema ng pangangalagang pangkalusugan, na patuloy kong hinahanap kung nasaan ang kalusugan nito, dahil hindi naman talaga natin nalilikha ang kalusugan. Ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay nakatuon sa pagkuha ng lahat ng mga sakit na talagang nag-ugat sa metabolismo at paggamot sa mga ito gamit ang mga gamot na pumipigil sa paggana ng iyong mga mitochondria. Ngayon, dahil pinag-uusapan natin ang asukal, nakagawa na ako ng maraming video tungkol dito. Pero kung hindi mo pa napanood ito, sa tingin ko ay makakatuwa ka rito. Nandito ko ito. Kung nakatulong sa iyo ang nilalamang ito, paki-like ang video at mag-subscribe sa channel.